I will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. At bago tayo magpatuloy, subscribe niyo muna sa mga bago pa lamang ang channel na ito para palagi kayong updated sa mga uploads at sa ating mga avid followers all over the world and the Philippines. Shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kina Rolly Ponciano, Kawan Heart TV, Hyacinth Ocfimia, Diori Dinsorino, Cirilo Jaom, Danny Flores. Shout out din kay Raul Rangia, Glenn Mario, Kirin Tapilo, user IM7, Danilo, kay Il Turo, Plantabs, Rico Mausisa, Rod Cardona, Obligado, kay Ali Bintulan, and lastly kay Vince Macabio. Shout out kina Arcadio Angkon, Boy Tilao, Junyutsu, at kay Nicanor Angel, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats sa Pilipinas at sa labas ng ating bansa. Kumusta kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Meron tayong i-try pag-analyze ngayon. Treasures in the creek ito. Ang source ng tubig ay isang maliit na waterfalls. Kaya sa paghanap ng treasure sa waterfalls ay isa ang itaas niyan sa ibabaw kapag merong malaki, malapad na bato sa ibabaw ng falls ay pwedeng doon. At pangalawa nito ay sa may gilid nito, left and right, tingnan ng mga bato na mayroong mga marka, mga signs ng treasures, at dyan ay meron din. At ang pangatlo nito ay dito mismo, itong binabagsakan ng tubig, pwedeng sa likod nitong daloy ng tubig dyan, yan kasi ay kurtina, parang kurtina yan, pwedeng nasa likod lamang ang entrance to tunnel. Ganyan ang mga paghanap sa waterfalls, pero kailangan kilatisin nyo, tingnan ang kabuuan ng paligid, ang mga bato na malalaki, ang gilid ng falls kung meron bang mga marka ng mga hapon, at kapag meron, ibig sabihin may treasures ang falls. Ngayon kung wala sa falls ay nasa unahan ito, nasa creek. Okay, kaya ito napakaganda ng ano na ito, nakuha nito kasi dito mismo sa harapan, kitang kita, ayan ay entrance to tunnel, at man-made na man-made yan. Kaya kung hindi nyo pa yan napasok mga katiyats, pasukin nyo na. Okay, kasi yan ay klarong-klaro, lumalantad na yan. Sabi nga sa Isaiah 45 na ibigay ng Diyos sa atin, sa inyo, ang mga kayamanan na nakatago sa kadiliman. Kaya ito, madilim yan, pwedeng nandyan sa loob. Ito nga, 1, 2, 3, 4. Ngayon try nyo ito mga katiyats, sukatin nyo kung 4 ba ito na metros, 4 na meters ba yan hanggang dyan sa opening. Ngayon kung 4 na metros yan, kasi 4 ito na guhit, ito ang tinutukoy ng sign na ito. Okay, kasi ito'y man-made at nasa tapat lang niya. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Pasukin na natin yan. Kung walang detector ay sundot ng sundot lang ng bara at sundan yung mga malalambot na lupa sa gilid. Okay, yung mga dead end, ang dead end niyan ay ganun din. Try nyo pagtusok ng inyong bara, at kapag malambot, ibig sabihin hindi original soil, pwedeng backfill, kaya yun ang sundan paghukay. Ngayon, ito yung number 1 na paraan dyan ang pagpasok dyan. Number 2 ay napansin nyo ay paganyan yan. Okay, so pwedeng dito lang na area ito, sa harapan mismo mga katiyats, ito na portion.
Parang may naghukay na dyan, no? Lumalim. Yan. Pwedeng dalawang deposito rin dito. Hindi kasi pwedeng walang laman ito. Kung hindi pa yan napasok ng treasure hunters, meron talagang laman yan. Ngayon, pwedeng nandyan ang big deposit. So, big D. At ang small deposit ay narito. Ito na portion sa harapan itong hagdan-hagdan or terraces na marker. Okay, patuloy tayo. Ito yung napakita ko na noong last week. Ito lang kasi yung napadala. Ito yung 26 ka lines, kalinya, kahagdan. So ibig sabihin yan, hindi naman pwedeng 26 meters dito sa creek. Kasi hindi pwedeng mahukay ng malalim sa creek. Kaya sa palagay ko ang 26 na yan ay distansya. Okay, pero bago nyo hanapin ang 26 na yan, ay tingnan direkta itong narito. Ito, ano ba yan mga katiyats? Bakit may ganyan? Okay, sa tingin ko ito ay rectangular shiprock. Rectangle ito. Okay, so pwedeng diyan mismo. Kung hindi sa loob ng bato na yan, ay sa ilalim. Okay, kaya kung ganyan ang bato na yan, ito yung tubig. So, pwedeng dito lang yan sa baba niya, sa lalim na 1 meter to 2. Mababaw lang yan. Kasi itong malapad na bato, yan ang tinakip. Meron pa siyang marker dito. Nagtuturo sa unahan. Pero unahin muna natin yan. Ang baba. Ngayon kung wala ay try nyo pagbarena or biyak itong bato. Baka may laman niya na mga 4 na bareta. Okay, at kung wala, sundan itong parang arrow dyan papunta ng south kung anong meron. At i-apply nyo ang bilang nito, 26 kaguhit. So 26 kakbang papunta rito. Yan kung anong meron. At pwede rin kayo magtestig sa 26 meters. Yan, napakaganda nito mga katiyats. At huwag kalimutan pukpukin tong mga gilid ng bato dito. Ito may guhit to, 2. Papuntang likod. Kaya pukpukin nyo rin ang likod. Ito, dot, 2 lines. Papuntang likuran. Kaya tingnan nyo kung anong meron sa likod. Pukpukin nyo ang bato sa likod. Baka merong chamber. Okay, patuloy tayo. Ito naman, napakaganda nito. Ito yung isda to yung catfish. Merong 2 mata at hati sa gitna. Merong bibig. Merong parang ilong. Ayan, 3 dyan. So, ibig sabihin ay merong something sa banda rito. Kaya tingnan nyo ang kanan. Anong meron sa banda rito. Okay, at dahil merong hati itong gitna, ay pwedeng artificial rock ito. Okay, kaya ituloy nyo na paghati yan. Gamitan nyo ng wedge and feather. Biyakin niyang bato na yan kasi meron na siyang lamat or hati. Dito sa bibig, symbolizes siya ng treasure under. Kaya ito yung ating pangalawa na target. Itong dito. Ang una ay ang loob mismo ng bato. Kasi creek yan. Hindi tayo palaging naghukay kapag creek. Kapag tubigan, nasa loob lang yan ng mga bato. Itinago. Okay, at ito yung nagpo-point ng kanan. Kaya kung ano man meron sa kanan, bato man na may marka, yun na rin ang isunod nyo ko. So number
3 ang pagtingin sa bandang kanan. Hindi kasi natin nakikita kung anong meron kasi putol na tong picture. Patuloy tayo. Ito maganda rin, footmark. Ito'y kaliwa. Okay, kasi malaki dito na ganyan. So left footmark means the trail has ended. Tapos na yung paglalakad mo. At narito ang nag-legitimize ng marker na yan. Merong malalim na butas. So ang treasure ay bandang kanan. So sa banda rito. Okay, punta muna kayo dyan sa front. Mga 3 meters kasi in front lang yan. At dito kayo magukay bandang kanan. Align nyo sa dot na ito. Papunta riyan. Napakaganda na marker yan. At legit marker siya. Ito naman, ito ay pointer siya. At kung napansin nyo, 1, 2, 3, 4. Okay, merong something sa kanya. 4, sabi. Ngayon, meron siyang katapat ito. Triangle yan na merong manipis na dot. Kaya yung bato na yan, baka may laman yan. Ito, check nyo ang bato na yan. Kung malaki ba yan, or kwadrado, biyakin nyo. Mga katiyats, pukpukin nyo muna ng maso. At kapag tutunog siya na halo, sigurado nandyan sa loob. Okay, ang direksyon nito ay papunta dito. Kaya ito yata ang tinuturo niya. Magandang marker. Siguro nagkalat itong treasure sa creek na ito. Ang dami-daming marker niya. Ito naman ay ganon din. Meron siyang linya, 3. So there is something. Dito kasi ito nag-point. Ito yung kanyang opening ng C. So siya ay papunta rito. So check nyo sa 3 meters. Anong meron? Pwede rin i-try pag tanggal ang mga bato sa 3 meters. Kapag merong malapad na bato diyan, pwedeng takip lang yan. O kaya tusok-tusok lang ng bara sa lupa. Kapag may tamaan na medyo flat, parang semento, yan ang time para hukayin nyo. Ang problema nga lang ay water trap. Natural water trap. Meron siyang mata. Dito nagturo. Ito ay pointer din to, nakaganyan. Dito rin yan. So 3 ang nagtuturo ng direksyon papunta sa kanyang harapan. So estimated distance yan 3 meters lang. Or merong kunting dagdag 3 to 4 or 5 meters. Okay, last na signs ni Katiats sa kanyang treasure creek. Ito ay bato na nabiyak. Sa palagay ko ito'y literang D ang sign yan. So ang literang D means to the west. So saan ba ang west dyan? Okay, ang west ay narito. Papunta riyan. So tamang-tama ang tingnan lang kung anong meron dyan. Merong ilang linya ba ito? Siguro mga 4 ito. 1, 2, 3, 4, 5 pala. So mga 5 linya, ibig sabihin pwedeng 5 meters or 5 hakbang papunta sa west. Kaya tingnan nyo kung anong meron dyan. Legit din ito, man-made na marker. Meron pa ng triangle sa likod nito. Ito. Ang triangle na yan, walang dot. Hindi yan sa gitna. Kung ganyan lang, nagsabi yan na merong, tingnan ang direksyon ng mga kanto nito, merong treasure sa isa sa mga bato na pinupunteriya ng mga kanto nito. So isa sa mga kanto niyan nagpunteriya sa malaking bato. Pwedeng dito
pwedeng dito. Hanapin ng malaking bato na pinupuntiryan yan. Nandun ang item under the rock. Okay, so napakagandang mga markers nito mga katiyats. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay gabayan kayo ng ating Panginoon dyan sa paghanap ng mga kayamanan. Ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.